So ayun mga kaleche, good morning. 5 AM na, nandito pa lang tayo sa may boundary ng Caranglan at San Jose. Napaka-traffic. Siguro baka dumating tayo ng Biskaya nito mga 8:30 na. Grabe traffic. Kalahating oras na tayo rito. Yan. Nanghaliin na ako sa daan nito. So plano pa naman natin biyahe ngayon, back and forth. Uwi rin tayo ng Nueva Ecija mamayang tanghali. Paano tayo magba-back and forth nito mga kaleche? Grabe traffic oh. Kita ko sa inyo. Lomboy yata ito. Mahaba yan mga kaleche. Ayun, mga natatanaw yung ilaw na yun. So expected natin na dumating ng Biskaya mga 8:30 na siguro ng umaga. Wala rin tayong sisingitan dito sa gilid. Alanganin. Dahil nga gumawa ako ng paraan para maka-counterflow, mag-aalas 7 na ng umaga nung dumating ako rito sa may boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Buhat nga dito sa may Santa Fe hanggang sa may Dupax del Norte, aabutin pa ng halos 1 oras ang biyahe ko. Bago kasi kung makarating ng Dupax del Norte, may isang bayan pa akong dadaanan, yun ay ang bayan ng Aritao. Bago nga bumagyo ng Pipito yung last na biyahe ko rito, kaya hindi ko pa nakikita ang itsura ng Aritao at ng Dupax pagkatapos sa lantay ng bagyong Pipito. So nabalitaan ko nga maraming poste at mga puno ang naputol dito sa may gawin ng Aritao, kaya hindi ko pa sure kung may kuryente na dito. At pagdating ko nga rito sa may pagitan ng Dupax del Sur at ng Aritao, ito ang tumambad sa akin. Bali-baling mga puno, putol na mga poste at mga bubong ng bahay na nilipad. Ilan sa mga hindi ko na rin naisama sa video. Sabi nga ng isa sa mga customer na nakausap ko, after 35 years, ngayon niya lang uli ito naranasan ang mag-signal number 5 sa lugar nila. At dahil nga sa nangyari, hanggang sa ngayon, hindi pa rin naibabalik ang supply ng kuryente sa ilang bayan at barangay dito sa Nueva Vizcaya. Pati na nga rin ang biyahe ko na apektuhan. Talagang hindi nagsikuha ang karamihan sa aking customer at talagang lugi ako sa biyahe ko ngayon sa Vizcaya. So hanggang dito na nga lang muna mga kaleche ang malungkot kong video. Bye-bye.